Sa UAAP naman, tuluyan ang nagtapos ang kabanata ni Nick Cabañero sa UAAP matapos sa masakit na pagkatalo sa UP Fighting Maroons sa Final Four. Sa kanyang huling laro, iginiit ni Cabañero na ibinigay niyang lahat at tinanggap ang resulta bilang bahagi ng pagkatuto at paghahanda sa kanyang susunod na hakbang sa basketball. Ang ibang detalye alamin sa eksklusibong pag-abante ni Jonas Lavarias. Sports Now. Sports Now. Exclusive. Hindi na umabot sa finals ang University of Santo Tomas Growling Tigers matapos silang malasap ang masakit na pagkatalo 82-81 sa kamay ng University of the Philippines Fighting Maroons sa Season 88 Final 4 Semifinal Showdown nitong Miyerkules sa Smart Araneta Coliseum. Sa eksklusibong panayam ng Abante Sports Now, aminado si Cabañero na masakit ang kanilang pagkatalo lalo't huling pagkakataon niya na sana para ma-extend ang kanilang season. Sinabi niyang nakita niya ang buong puso ng koponan, pati ang pagsisikap ng mga coaches at teammates at lubos niya umanong na-appreciate na ibinibigay ng lahat ang kanilang makakaya. Of course, gustong-gusto talaga namin manalo to extend the series but unfortunately di namin ako yung panalo but nakita ko yung efforts ng mga coaches, ng mga teammates ko. Binigay talaga na lahat ng effort nila, so na-appreciate ko rin. Sinubukan pang iligtas ni Cabañero ang Tigers sa dalawang attempts, ngunit parehong hindi pumasok at sinelyuhan ng UP ang pag-usad sa finals. Dahil dito, tinapos ni Cabañero ang kanyang 5 taon sa UST nang hindi nakakamit ng isang UAAP Men's Basketball Championship. Bago nito, nagtangka pa si Cabañero ng isang malinis na layup, ngunit umalalay si Francis Nuruca ng UP upang supalpalin nito na nagbigay daan kay Terence Fortea na sumagot ng go-ahead 3 sa huling 48 seconds. Depensa ng forward na talagang para sa kanyang naging play dahil malaki ang tiwala ng kanyang mga kakampi sa kanyang kakayahan. Tinatanggap naman niya ang anumang sabihin ng mga kritiko dahil naniniwala siyang magsisilbi itong aral para sa kanyang patuloy na pag-unlad bilang isang manlalaro. The play is intended for me, so I think malaki yung tiwala ng mga teammates sa akin na is for me. So whatever they say, I accept it. It's for my future, it's for my growth. So di man ma-shoot. So ganun talaga yung basketball eh. Kung na-shoot ko, it's a different story, di ba? So grateful pa rin ako kay Coach Bido dahil binigay niya sa akin yung last shot, but yun, di ko talaga nakuha, di ba? So, and the play before that, it was blocked by Neruka. So I thought then it was a goal din, but yun, panalo na talaga yung UP. Pero malaking lesson to sa akin for me to bring up on the next chapter of Nick, lalo na for the pro. Sa kanyang pagbabalik tanaw sa 5 taon niya sa Espanya, sinabi ni Cabañero na isa sa pinakamalaking natutunan niya ay ang pagiging mature bilang manlalaro. Sinabi niyang natutunan niya kung paano i-handle ang mga sitwasyon, kung kailan dapat pumasa, kung kailan dapat umatake at kung paano maging reliable sa depensa, hindi lamang sa opensa. Nagpaabot din siya ng pasasalamat sa UST community, coaching staff, teammates, pamilya at sa mga sumusuporta sa kanya na umano'y naghubog sa kanya bilang atleta at bilang isang tao. Ang biggest lesson ko is yung maturity ko, kung paano ko i-handle yung situations ng ganito. When to score, when to pass, and of course my defense din. Gusto ko din yung mas reliable ako sa defense, not only to scoring. But I'm just gonna give my all for everything kung anong next chapter ko. But grateful pa rin ako sa lahat ng sumusuporta sa akin, sa lahat ng UST communities, teammates ko, sa coaches ko kasi sila nag-push sa akin lalo na sa family ko and loved ones. Sila nag-push sa akin and mold me to be a better person and to be a better basketball player. Tungkol naman sa mga susunod niyang hakbang, sinabi niyang hindi pa niya ito iniisip ng husto dahil season mode pa rin ang kanyang mindset. Gayunman, iginiit niya na gusto niyang makapaglaro overseas kung may darating na oportunidad. Kung hindi man posible, bukas siya sa paglalaro sa PBA o MPBL habang naghihintay na maging eligible para sa PBA draft. Hindi ko pa iniisip ngayon so far kasi on season pa but I think darating din ako sa pro in the future. So tignan na natin kung ano yung decision ko, kung saan ako magagamit ng team na mabigyan ako ng opportunity to play as a Nick Cabañero. Gusto ko talaga makapaglaro sa overseas but ayun, hindi naman ako yung mag-decide nun eh. So sa opportunity yun kung ibibigay ba sa akin, kung hindi, dito ako sa PBA, dito sa MPBL kasi aantay pa ako ng ilang years for
for the PBA draft. Sa pagtatapos ng kanilang kampanya, muling nabigo ang UST na makabalik sa finals habang nagwakas ang collegiate chapter ni Cabañero sa isang larong sumubok ng kanyang puso, responsibilidad at paglago bilang leader ng Growling Tigers. Ako, si Jonas Lavarias, Abante Sports, now na.